Yo! What is good guys? Welcome back to Joshon Point, no? So ngayon pare, samahan niyo lang ako ngayon, no? Pag-uusapan natin, no? Kung bakit importante bilang lalaki na mag-explore ka ng mga bagong bagay. So ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay pare, pasensya na, no? Medyo iba yung setup natin ngayon. Nasira yung battery ng GoPro ko, no? So cellphone muna tong gamit natin. So pag-uusapan natin to doon sa Starbucks kasi magkakape muna tayo, no? Magmumotor tayo pare papunta doon. Pero actually ginamit ko lang yung kape excuse para makapagmotor ako, no? So tara pare, samahan niyo ako. So yung mga pare, dito tayo sa Starbucks Vermosa, no? Magkakapilan tayo rito habang pinag-uusapan natin kung bakit kailangan ninyo mag-explore bilang lalaki, no? Pag-usapan natin muna itong motor ko pare. Ang ganda eh. Oh, poging-pogi oh. Medyo madumi nga lang siya ngayon kasi nag-uulan nung nakaraan eh, kaya tignan niyo, dumi oh. Pero all in all pare, sobrang masaya ako dito sa motor ko na to. Gandang-ganda ako dito sa motor ko na to. Ganda, di ba? Kamukha niyo yung kamukha niyo yung mga motor sa kung naglalaro kayo ng video games pare. Yung Cyberpunk 2077. Kamukha niya, kaya na-tripan ko tong sapatos na to eh. I mean, sapatos. Motor, no? Bili muna tayo ng kape pare, tapos usap na tayo. So yun pare, nakuha ko na yung kape ko, no? Tatambay muna tayo doon. Mukhang mas mahangin-hangin to, medyo mainit dito eh. Iwan muna natin siya dyan. So, tara. So gusto kong pag-usapan to pare, kasi ito yung parang ginagawa ako ngayon, no? Ngayon sa stage ng buhay ko eh, mag-explore talaga. At masasabi ko pare, no, confident ito, yung mga sinasabi ko rito pare, sabi ko rito sa mga videos ko, hindi barbero to, hindi by the book to, by experience to pare. Mga sinasabi ko talaga sa inyo kasi bago ako magsalita, kasi madami ako napapanood ng mga influencer, ng mga nauhuli na nagsisinungaling, mga ganun, bago ako pumasok sa YouTube. Kaya sinabi ko talaga, gusto ko maging genuine eh. Ayoko magsalita ng basta lang narinig ko. Gusto ko na i-experience ko, no? And masasabi ko pare, confident ako na sabihin sa ito magandang pwesto natin dito. Ito pare, dito tayo para may silong ng puno. Ang sarap pala tumambay rito eh, no? Ayos pala rito eh. Yun pare, nandito tayo. Andun yung Starbucks. Andun yung motor ko. Sana hindi manakaw yung helmet. So dito tayo titikit para nakikita ko yung helmet pag nagkakapit tayo. Alam mo pare, sa totoo lang, nasa stage ako ngayon na buhay ko na ang dami kong ini-explore, no? Ang dami kong ini-explore na bagay. And masasabi ko na hindi sa masaya kasi happiness is emotions, no? Temporary yun, kaya hindi ko masabi na yun ang nararamdaman ko. Mas nasabi ko na kontento ako eh. Alam mo yun? Kontento ako in a way na ang dami kong nagagawa, no? Ang dami kong na-accomplish, no? Sa buhay ko ngayon. And gusto ko yun din yung maramdaman ninyo mga pare. Ano ibig ko sabihin dun? Alam nyo mga pare, simula nung mga unang panahon, no? Sino ba ang mga nakakadiscover ng mga bagay-bagay? Sino ang madalas nakakadiscover ng mga
lugar, ng mga ginagamit natin ngayon. Sino? Mga lalaki, no? Bakit? Bakit sa tingin niyo pare? Lalaki madalas ang nakaka-discover. They explore things. Bakit? Lagi mga lalaki ang nag-e-explore. Nasa nature natin eh, no? Nasa nature natin mag-explore. It gives us, yung alam mo yun, it gives us the contentment, yung masculine energy natin pare. Pag sinunod mo yun, no? Talagang exploration di ba? Sino ba nakadiscover ng Pilipinas? Lalaki, di ba? Sino nakadiscover ng iPhone? Mga gumawa ng iPhone, lalaki. Di ba? And now, siyempre, hindi naman natin sinasabi na mag-invento ka ng bagay, hindi naman natin sinasabi na maghanap ka ng mga mga undiscovered place. What I mean is, no? In order for you to discover yourself, you have to explore pare kung ano yung mga pwede mong gawin sa buhay, no? At yun yung nararamdaman ko ngayon. Share ko lang, no pare, sobrang natutuwa ako na nag-enroll ako sa Muay Thai ngayon, tapos nag-business ako, no, yung pabango ko. And another thing is yung pagmumotor ko pare, na sobrang natutuwa ako sa tatlong ginawa ko na yun pare, dito sa 30s na edad ko pare. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa at ang lakas makadagdag ng testosterone sa totoo lang, no? Feeling ko ang dami ko na-accomplish pare. And ito yung sinasabi ko sa inyo no? Sinasabi ko sa inyo na if you concentrate on yourself, no, everything will follow. Everything will follow. Ano ibig sabihin ko dun? Alam nyo ba pare, itong nagmumuhay tayo ako, nagmumotor ako, in terms of girls, no, yung wife ko pare, mas nararamdaman ko, mas nagsasubmit siya sa akin ng sobra, no. Kung dati nagsasubmit na siya sa akin, ngayon mas iba, no, mas maximum, parang another level yung submission na ginagawa niya ngayon. Why? When you explore things pare, when you learn new things, pag natuto ka ng mga bagong bagay, at ng mga bagong bagay na ginagawa mo, lumalakas ka, tumatalino ka, no? Nararamdaman ng babae yan Nararamdaman ng babae yan, at kusa na silang nagsasubmit sa'yo to the maximum level ng submission na magagawa nila pagka naramdaman nila na lumalakas ka palalo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mapasingle ka man or mapasok ka sa relationship mga pare, wag na wag ninyong iiwan or wag na wag ninyong iiwan yung mga ginagawa ninyo. The more na nasa relationship kayo, mas lalo pa kayong nag-explore, no? Gumawa ng mga bagong bagay. Kadalasan kasi, mga tropa natin dyan, di natin masisi, no? Nagiging busy talaga. Pero pag napasok na sa relationship, yan na yung iniiwan na yung tropa. Di ba? Marami tayong tropang ganyan. Iniiwan na yung tropa, iniiwan na yung mga sports na dati niyang ginagawa, no? Nung single pa siya. Ngayon nagka-jowa, putang ina, nag-concentrate sa jowa. At ako pare, ito sa totoo lang, ako confident ako na sabihin sa inyo, ako simbolo ko ng isang lalaki na nasa relationship, na kahit kailan hindi ko iniwan or ginustong iwan yung mga ginagawa ko. Mas dinadagdagan ko pa ngayon. Hindi ako nagyayabang, pero bubuhat ng bangko, no? Pero totoo lang pare, no? Kasi ito nasa ako, 'di ba? May asawa ako. Pero nakita nyo ba sa mga nagpo-follow sa akin sa Instagram, nakita nyo ba na namatay yung social media ko? Or na-boring yung social media ko? Hindi 'di ba? Sa mga naka-follow sa akin diyan, mas nakikita ng ina may langgam pa. Mas nakikita nyo pa sa akin na kung ano yung ginagawa ko. Bumili ako ng motor, nag-business ako, ngayon nagmumuhay tayo ako. At hindi lang basta pare, hindi ko lang ginagawa tong mga to dahil for social media. Hindi. No? Masaya talaga akong ginagawa to. Actually, na-addict ako pare once na pumasok ako sa isang bagong bagay. No? Ito yung mindset ko lagi. Once na pumasok ako sa isang bagong bagay, minimake sure ko nakaka-addikan ko yung bagay na yun. Gagaling ako sa isang bagay na yun. Katulad nito sa Muay Thai na to pare. Sa Muay Thai. Unang training ko, unang araw pare, nag-training ako. Sabi ko, putangin ang hirap nito, parang nakakatamad na. Na second day, sabi ko, ayos, medyo nakaka-adjust na ako, no. Siyempre, nung yun na nga, sabi ko nga sa'yo, once pumasok ko sa isang bagay, kinaka-adikan ko. Ito na yung
part na time na sabi ko, ano ba meron sa Muay Thai? Bakit parang sumasarap ata yung feeling ko? Inalam ko pare yung history, no? Yung history kung saan nanggaling talaga yung Muay Thai, kung sino yung pinakamagaling na Muay Thai fighter ngayon. Kinokopya ko yung mga galaw niya, kinokopya ko yung galing niya pare. No, ganun ako mag-engage eh. Pagka once na nagdi-dig deep ako sa mga bagay na yan. And nag-dig deep ka na, ay naka-explore ka na ng bagong bagay, natuto ka pa ng mga bagong bagay. Alam mo yun, pare, ang daming benefits. No, ngayon, ay nakilala ko na si pinaka-legendary pala sa Muay Thai, si Buakaw. No? Si Buakaw, siya pala yung makakalaban ni Manny Pacquiao this coming year. No, yung exhibition match nila. Nung in-announce, sabi ko, sino itong Buakaw na to? Hindi ko kilala to. Tapos nung nakilala ko siya, nung nag-Muay Thai na ako. Di ba? Bagong kaalaman. Yung mga businesses ko, itong social media ko, di ba? Ang dami ko ring natututunan talaga, no? Nalalaman ko yung market, no? Kung sino talaga yung core audience ko, kung ano dapat kong gawin sa social media ko. No? Ang dami ko natututunan eh, based sa mga reaction nyo din. Number 3, itong pagmumotor pare, no? Hindi ko naman kailangan ng motor talaga actually. Hindi ko kailangan ng motor eh. Hindi ko kailangan ng motor. Kasi may kotse ako. And una, ang tingin ko sa mga nagmumotor, ito magiging real talk lang ako para maging open tayo dito. Una, tingin ko sa mga nagmumotor eh, sabi ko, pwede ka pa magmumotor eh, delikado yan. No? Delikado yan. Pwede kang madisgrasya dyan. Pwede di ka na mag-ipon ng second hand na sasakyan. Yan ang mindset ko dati, no? Nung hindi pa ako nagmumotor. Then one time naisip ko lang na sakto rin na nakita ako tong motor na to sa mall na naka-display. Sabi ko, napakaganda nito Sabi ko, napakaganda nitong motor na to. Hindi pwede. Nakuha niya yung nakuha itong motor na to, itong Bitpillen 401 na to. Nakuha niya yung pinaka-taste ko talaga eh. Nakuha niya yung pinaka-taste ko. At dahil sa itsura niya, dahil sa performance niya, kasi nanood din ako ng mga reviews. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong i-explore yung motor na yan. Sa totoo lang, pare, no? Hindi ako nainggit sa mga tropa na may motor. Actually, hindi ako nainggit sa kapatid ko dahil sa team payaman, di ba nagmumotor sila. Kung akala ninyo, yun ang dahilan kung bakit ng motor ako, hindi. No, matagal na nagmumotor yung utol ko pero hindi ako na-influensya. Na-influensya na ako dahil sa ganda ng motor na to. No, hindi sabi ko, sobrang ganda nito, parang yung sa video games, yung sa Cyberpunk, no, nilalaro. Sabi ko, magmotor kaya ako. Ayun, nung naghanap agad ako ng second hand, binili ko agad kasi may pera naman tayo. Para iba. No, na-gets ko na kung bakit nagmo-motor yung ibang tao, bakit adik sila sa motor. Now I know. No? Iba eh. Iba, masaya siya, masarap siya, exciting siya pare. Again, nakakalakas ng para sa akin lang, no? Nakakalakas makapanglalaki, lalo na pagka-pogi yung motor mo. No? And yun, no? Ang dami kong magandang maganda at bagong na-experience ngayon pare, and it reflects, no? Sa panglabas. Lagi ko sinasabi sa inyo kung ano yung pinapasok ninyo sa isip at katawan ninyo, na ilalabas nyo yan. At confident ako na sabihin na maganda yung nailalabas kong energy ngayon pare. No? Ngayon nakikita dito sa video na to, ano masasabi niyo? Di ba mukha ako masaya pare, parang akong excited na nagsasalita. Which is totoo. No, and ramdam yan ng babae sa buhay ko. Kaya mas nagsasubmit siya sa akin. At dahil kontento ako, no, ang dami kong magandang naiisip, ang dami kong magandang nai-explore. Mas marami ngayong pumapasok na idea sa isip ko na gusto kong gawin at ma-accomplish, at sobrang excited ako na gawin itong, no? Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, basta marami tayong magandang parating. At yun ang gusto kong gawin ninyo, kaya sinasabi ko naman itong mga bagay na to, no? Para ma-influensyahan kayo na bilang lalaki pare, if you want to be effective man, a masculine man in this today's society, iwasan ninyo maging bitter, no? Iwasan ninyong magalit sa mga bagay na hindi nyo control, no? Once na ma-realize nyo yun at nag-concentrate kayo sa paano papagandahin yung mindset ninyo, paano papagandahin yung mood ninyo, no? By exploring things pare, nagiging suwabe ang pagiging lalaki mo pare. So totoo lang, ang requirements talaga, no, ito sabihin ko sa inyo, requirements bilang lalaki, no?
no? Magkaroon ka ng side hustle sa buhay, magkaroon ka ng sports, physical sports, at isa pang magandang hobby, no? Yung leisure, yung para bang katuwaan mo lang, no? Kasi minsan ng sports, minsan stressful siya, no? Masaya lang siya tawag dito, in being healthy, no? Pero minsan stressful siya, kaya dapat meron kang tatlo, no? Isang side hustle, physical sports, at saka yung leisure mo, no? Yung sa akin, itong business ko, social media ko, yung pagmumuay thai ko, no? At itong pagmumotor ko, yun yung leisure ko, yung sarap lang. So yeah, pare, yun, no? Explore, pare. Sa mga nanonood dyan, I need you to explore para mas makilala ninyo yung sarili ninyo, kung sino ba talaga kayo, no? In order to do that, kailangan na nag-explore ka ng mga bagong bagay, no? So yeah, ubusin ko lang tong kape ko, and then babachi na tayo kasi may pasok pa ako, maaga lang ako gumising, no? Mga 2 PM may trabaho pa tayo. So yeah, that's it for me, guys. Thank you so much for watching. This is Josh on Point. See you next time. GFAB.